Alam mo, napansin ko, ang dami mga OFWs, ilang taon na nagtatrabaho sa abroad, pero hanggang ngayon wala pa rin property. Kasi ang mindset natin mga OFW, usually, pag-iipunan ko muna, saka na ako bibili. Pero habang naghihintay ka, lalong tumataas ang presyo. Pagdating sa real estate investment, ewan ko ba, bakit feeling ng iba ang opportunity nasa Manila? Pagdating sa negosyo, Manila. Pagdating sa investment, Manila. Pagdating sa trabaho, Manila. Where in fact, mayroong lugar na kung saan ang dami-dami ng big companies ang pumupunta. And umuunlad po ang lugar na ito. And you should be part of that. Dito ko na-realize na hindi lang pala Manila ang sagot. Kung hindi, yung mga lugar na center ng growth, like itong Calabar Zone, specifically Calamba, Laguna. Nasa gitna kasi siya ng Calabar Zone. Isa sa pinakamabilis mag-develop sa South ngayon. At dahil sa nasa center siya, madali ka makakapunta sa iba't ibang key areas like Cavite, Batangas, Rizal, Quezon, and of course Manila. Ibig sabihin, kung saan naandoon ang trabaho, negosyo, accessible siya. At yun ang totoong advantage ng location na ito. Bakit booming ang Calabar Zone? Simple, may fundamentals. Una, infrastructure. Dahil sa SLEX, CALAX at upcoming toll roads, mas mabilis ang access sa Metro Manila. Mas maikling biyahe, mas maraming lumilipat sa South. Ito ang spillover demand at isa sa biggest drivers ng property appreciation. Pangalawa, trabaho. Calabar Zone is widely recognized as the top industrial region at premier manufacturing belt ng buong Pilipinas. May electronics, automotive, manufacturing na andito na lahat, lalo na sa Laguna. Puno ng industrial parks at foreign companies. More jobs, more renters, more buyers, real demand. Hindi ito hype. Pangatlo, ang daming townships sa Calabar Zone. Ito ang mga mini-cities kung saan kumpleto na ang lahat ng needs mo. May schools, malls, offices, hospitals. Hindi mo na kailangang pumunta pa ng Maynila. Self-sustaining na kasi. Pang-apat, shift ng buyers or investors. Mas gusto na ng mga tao ang bigger homes, cleaner environment at mas affordable na presyo. Kaya ang demand lumilipat sa Laguna at Cavite. Pang-lima, strong ang numbers ng Laguna dito sa Calabar Zone. Ang property values pwedeng umabot ng 15 to 30% in 3 to 5 years because of the developments na nangyayari. Sa Calamba, around 8 to 12% annually. Healthy market, hindi hype. Kung OFW ka, simple lang, target near industrial parks, near highways at townships developments. Dahil ang totoo, Calabar Zone is booming at isa sa pinakamalakas ang Laguna. Solid for long-term investment, 3 to 10 years. At hindi ang trabaho at negosyo ang meron dito. Kung iisipin mo, kumpleto na rin sa lifestyle. Sa Cavite, naandyan din ang Tagaytay. Perfect para sa quick escape at family bonding. Sa Laguna naman, may hot spring resorts at mga lugar tulad ng Pagsanhan Falls. Of course, sa Batangas, ang daming beaches sa Laia, sa Nasugbu at diving sports sa Anilao. Pagdating mo naman ng Rizal, nature trips sa Tanay, mga bundok, views at napakasarap na fresh air. At sa Quezon, naandyan ang tahimik na beach at Mount Banahaw. Ibig sabihin, hindi ka lang nag-invest sa property, nag-i-invest ka sa lifestyle. At dito ko nalaman, ang Ciudad de Calamba at 350 hectare township. Hindi lang subdivision, parang buong city in the making. May bahay, may negosyo, may lifestyle, lahat andito na! At syempre, importante din kung sino yung developer. Ito ang Philinvest Lands Incorporated. More than 70 years na in building the Filipino dreams. Hindi lang ito ang township nila. Meron silang Philinvest City sa Alabang or Timberland Heights at Havila naman sa Rizal. Ito ang mga communities na subok na. Maayos, kumpleto at tumataas ang value over time. So, hindi ka lang basta bumibili ng property. Sumasama ka sa isang brand na may magandang track record. At isa sa nagpapalaki ng value ng lugar na ito is the upcoming Philinvest Innovation Park Ciudad de Calamba. Isang green at digital industrial park na katabi ng Philinvest Technology Park. Ito yung pioneer 50-hectare industrial development
na nagsimula ng growth sa area. Ibig sabihin, mas dadami ang trabaho, mas lalaki ang negosyo, at mas tataas ang demand ng properties dito. At kung ang hanap mo naman ay ang bahay para sa iyong buong pamilya, welcome to Sapphire Model Unit dito sa Ventura Real at Ciudad de Calamba. Wow, ang ganda! Ito po yung turnover unit na ipapakita namin sa inyo. Yung lot area niya is 88 square meter. Kung makikita nyo po, yung parking at saka yung open space, malaki na po siya. And then, yung pong livable floor area sa loob ng bahay ay nasa 46 square meter. At meron din naman tayong usable floor area which is 88 square meter. Tingnan natin, tara, tingnan natin yung loob ng bahay. Yan. Okay, so syempre dito natin lalagay yung inyong sala. And then dito yung inyong dining. Yan, and then, ito yung ating kitchen. And of course, kasi malaki yung lote po, ano? Oh, meron pa kayong open space dito. Pwede ka maglagay ng dirty kitchen. Ang ganda talaga. Malaki siya. I love it kasi hindi po mainit dito sa Ciudad de Calamba. That's the number one. First impression ko sa Ciudad de Calamba. Okay. At ito yung toilet. Tingnan natin. Wow, very good. Malaki siya. Maluwag siya. Pwede kang maglaba. Pwede kang mag-shower. Yeah, hindi siya masikip. And of course, ito yung ating second floor na pwede nyo lagyan ng 2 kwarto, kagaya ni na kuya. Isang kwarto sa kanilang mag-asawa and then doon sa anak nila. Wow! Ito oh. Ito na yung inyong future bedroom! So, ang advantage dito sa Ventura Real, merong insulation yung inyong roof para hindi mainit. Actually, dito po ay malakas ang hangin. I bet you, panalo ko sa inyo. Sobrang lakas ng hangin dito. Mataas kasi yung Ciudad de Calamba. Kayo na ang bahalang maglagay ng wall partition. Yan. So, para magkaroon kayo ng dalawang kwarto dito sa inyong future house. Pero ang tanong, habang wala ka, kamusta ang bahay nila dito? Dito, may pool, may court, may parks, at secured community. Hindi lang sila nakatira, they are living comfortably. At ngayon, kung gusto nyo naman po ng mas strategic move, hindi lang bahay, kundi income din. Dito sa Ascenso Village, 252 square meter per lot. That's the average size. Pwede kayo magtayo ng residential or pwede rin residential sa taas tapos maliit na negosyo dito sa inyong bahay, which is ang tawag po natin dito is micro, small, Medium enterprise. pwede pong tayuan ng bahay at pwede kang magnegosyo. Habang nasa abroad ka, pwede kang kumita dito. Ang Ascenso Village po is part of Ciudad de Calamba, 16 hectares. And out of these 16 hectares, we have around 398 units for sale. Pero ngayon po, 80 units na lang ang natitira dito. So this is an opportunity for you to avail kasi po ang average cut dito is 252 square meter. Wow! Ang sarap, ang laki ng lote ninyo. Wow, sigurado naman po, nararamdaman ninyo ang lakas ng hangin. Hindi lang po yun, yung lamig. Itong lugar po na Ciudad de Calamba is elevated siya. For example, sa Alabang, 24 sea level lang sila. Pero habang pumupunta kayo sa Ciudad de Calamba, nasa 150 sea level. Kaya po malamig siya, malakas ang hangin. And of course, kitang-kita nyo naman yung Mount Makiling. Yan ang pinag-aagawan dito, yung view ng Mount Makiling. At aside from that, since ito po ay Ascenso Village, meron po siyang training building. And then meron din siyang basketball court. Kasi nga po, this is not purely residential, but you have the chance na magkaroon ng simple at maliit na negosyo habang kayo nasa retirement or habang kayo ay dito nakatira. Pwede po tayong magtayo ng bahay or pwede rin tayong mag-invest ng lot at a very affordable monthly na swak sa inyo mga ka-OFW. Hindi naghihintay ang presyo ng lupa. Habang nag-iisip ka, umaakyat ang presyo niyan. Kaya minsan, hindi perfect timing ang kailangan. Desisyon mo lang. Hindi madali maging OFW. Lahat ng sakripisyo para sa pamilya. Kaya sana, hindi lang nauubos sa gastos o padala ang inyong pinaghirapang pera. Sana, maging something permanent din.
kagaya ng bahay o lupa para sa inyo. Ito na po ang closing ng ating journey sa loob ng siyudad ni Calamba. Dito kami ngayon sa Lutong Bahay. Para sa aking mga kapwa overseas Pilipino, maybe hindi mo naman kailangan ng pinakamahal na property dito sa Pilipinas. Kailangan mo lang ng tamang lugar, tamang developer, tamang timing. Maybe ito na ang para sa'yo. Matagal mo nang hinintay ang siyudad ni Calamba. Para sa OF winner na tulad mo, panalo ka na sa sipag Panindigan mo na rin sa investment. OFW ka, winner ka. Talaga